Okay, dito po, no, sabi niya, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Yan, sabi niya, nagbubulong-bulungan ang mga pariseo. Ang mga pariseo po, ito po yung mga piling laging tama. No, sa pariseo, piling na laging tama. Ayan, tapos ang sabi niya rito, at ang mga skriba. Ang skriba ay ito yung mga, halimbawa, sabihin natin, gusto mo ng Bible, gusto mo magkaroon ng sariling kopya ng Bible, ay ngayon, pupunta ka lang sa National Bookstore at bibili ka ng Bible. Pero nung unang panahon, hindi ganun dun. Eh kasi walang printing press noon at walang National Bookstore para ibenta yung mga libro. Ang gagawin po nila, halimbawa, skriba ka, kakausapin kita at kukontratahin kita na susulat mo yung Bible. Kukuha ng master copy, pinaka main copy sa templo, pagkatapos kokopyahin niya, no? Habang binabasa niya, susulat niya, binabasa niya, sinusulat niya, hanggang sa mabuo yung Bible. So ngayon, meron kang sariling kopya ng Bible. Yun yung mga scriba, no? Scriba ang tawag doon, scribes. Ngayon, tapos sabi niya, ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Si Jesus daw nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Bakit? Kasi itong mga pariseo, masyadong malinis. No? Masyadong malinis. Eh, ang ano po, ang ayaw nila nakikisalamuha sa mga tao, ganyan. Eh, kung ganyan ka, huwag ka mag-soul winning. Hindi ka pwedeng soul winner. No? Kasi, kung gusto mong magtrabaho sa isang construction para gumawa ng isang napakagandang building, eh madudumihan ang kamay mo. Ganun talaga. Kaya ngayon sabi niya, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan niya ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan nito. Hindi ba? Ngayon, sabi niya, meron kayong 100 na tupa. Sabi niya, at nawawala ang isa. Iiwanan mo yung 99 at hahanapin mo yung isa. No? Ibig sabihin, pakisabi sa katabi, ganyan ka kahalaga. No? Ganyan ka kahalaga. Kapag nasumpungan niya, masaya niya itong papasanin kasi ang mga tupa po may time kasi na kapag naligaw yan, kapag nakita na hindi na makalakad, parang napaparalyze sila, parang na ano bang tawag dito, yung parang nasya-shock sila na wala na, asan na yung amo ko, asan na yung pastor ko, asan na yung mga kapatiran ko, asan na yung mga kasama ko, hindi na nila alam bumalik. No, nasya-shock sila, nanghihina sila, ng lulupaypay, at ganyan po ang mga nawala sa Panginoon. Yung mga nawawala sa Panginoon, may mga time na hindi na nila alam bumalik. Yan, kaya ang ginagawa po ng mga tupa, kukunin nito, nilalagay dito sa batok at pinapasan yung mga tupa dahil wala na silang lakas. No? Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang tupa kong nawawala. Yan. No? Ngayon, ito pong kwentong ito ay the parable of the lost sheep ay sikat na sikat, pero pansinin niyo po ito, tupa. Ang tinutukoy po niya rito ay tupa. Ayan, ganito. No, kanina nag-roll call kayo na taga Marilao, taga Del Monte, no, ngayon kayo ay mga tupa. Tayo ay mga tupa. Ngayon, sa Panginoon kasi, sasabihin natin, no, sa Panginoon, ikaw ay nakatoka na. Ano ba ibig sabihin ng toka? Nakatoka na. Ano ibig sabihin ng nakatoka? Patulong po. Naka-assign. Ayan. Kung ikaw ay nag-aaral, ang gusto mo ay maging engineer ka, saan ka mag-aaral?
Sa School of Medicine. Tama po ba? Hindi. Saan ka mag-aaral? Sa School ng Engineering. Kasi magpuproduce yun ng mga engineers. Pero kung ikaw gusto mo maging doktor, saan ka mag-aaral? Sa technical school? Hindi. Sa School of Medicine. Kasi yung school na yun, ipoproduce ka niya na maging isang medical, dun sa medical profession. Ngayon, sa simbahan, meron din pong mga ganyan na mga nakatoka. Ibig sabihin, kung ikaw ay, ang kalooban ng Diyos sa iyo ay maging evangelist ka, ilalagay ka niya sa isang simbahan na kung saan nagpo-produce ng evangelist. Kung ikaw ay tinawag na magpastor, ilalagay ka niya sa isang simbahan na kung saan magpo-produce ng mga pastor. Hindi pwedeng lipat-lipat na ganyan kasi hindi ka mapoproduce doon kung ibang school yun. At hindi ka mapoproduce na pastor kung ibang simbahan yun. Nakukuha niyo mga kapatid? Okay, ngayon, bawat isa sa atin ay may pagkatawag. Ang bawat isa sa atin ay may calling. Ngayon, kaya nga hindi nakakapagtaka na bakit may mga tao na ang nararamdaman nila dito sa Rema magsimba, hindi sa CCF. Bakit? Iba-iba ang calling. Nakukuha niyo mga kapatid? Meron pong isang simbahan ng born again, isang mayaman na simbahan ng born again, na meron isang kasamahan doon na nagsimba ron, at sa loob po ng ilang taon na pagsisimba niya ron, kahit minsan, hindi po sinabi ng pastor na magpastor ka. Kahit minsan, hindi sinabi ng pastor na mag-worker ka. Kahit minsan, hindi sinabi ng pastor na maglingkod ka sa Diyos, na ibigay mo ang time mo, ang panahon mo, ang profession mo, piliin mo ang magpastor. Kahit minsan, hindi niya sinabi yun. Bakit? Kasi hindi yun simbahan ng para sa mga magpapastor. Nakukuha niyo mga kapatid? Ang sermon doon ay ganito: magtapos ka ng pag-aaral para makapagtrabaho ka, para marami kang pera, at yung pera na yan ay ibigay mo dito sa simbahan. Kahit minsan, hindi siya nagsabi na magpastor ka, mag-worker ka, maglingkod ka. Ang paglilingkod mo, dalawang paraan lang. Dito sa simbahan na to, ang kailangan ay 1, ang attendance mo, at 2, ang pera mo. Yung maganda ron, ilagay yung mga walang calling. Anong ilalagay natin doon? No? Yung mga walang calling. Eh, sino pala yun? Yung mga may tuliling. Patawa po yun. Tumawa naman kayo. No? Pero dito po kasi sa Rema, iba dito. Iba ang calling dito. Ngayon, meron naman, sabihin natin, naalala ko po noon, yung isang kasamaan, hindi po ko naninira kasi kanya-kanya tayo calling eh. No? Ang GIL ay born again, ang CCF ay born again, ang Rema ay born again. Pero meron kasi yung pagkatawag na tinatawag, no? Na dito ka inilagay ng Diyos. Naalala ko po yung isang tao na pinagaling ni Jesus, at ang sabi niya, Panginoon, mag-worker ako. Naalala niyo yun? Nagmamakaawa siya, sabi niya, susundan kita. Ngayon, ang sabi ni Jesus, wala nga ako sariling bahay. Wala nga ako sariling unan. No? Ngayon, wala akong permanenteng lugar dito sa mundo. Sabi niya, umuwi ka at sabihin mo ang magandang ginawa ng Diyos sa'yo. Sabi niya, huwag kang mag-worker. Huwag kang magpastor. Huwag kang sumunod sa akin sa pagmimisyon ko. Umuwi ka at ipagkalat mo ang ginawa ng Diyos sa'yo, na kung paano ka pinagaling. Tingnan nyo, hindi niya tinawag lang mag-worker. Bakit? Kasi hindi yun ang calling ni Jesus. Meron lang siyang ilang mga tao na tinawag na kailangan niyang i-train para pagdating ng panahon, no, itong mga taong tinrain niya ang magte-train din ng iba. At sino itong mga ito? Yung first year ng ministry ni Jesus, 3 lang ang ministry niya, at 3 taon lang ang ministry niya. First year ng ministry ni Jesus, part-time lahat yan. Pati sabi sa katabi, lagot ka. Nung una, part-time lang. Pero nung second year and third year, full-time na lahat.
doon sa ministry ni Jesus, ang tinatawag na niya na ng second year at third year niya ay maging full-time na lahat. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ba diyan ka nagsimula sa part-time? Dati pasama-sama ka lang, pa-joint fellowship ka lang. Sabi mo, di ba dati nakikikain ka lang? Pag-anniversary, na-picturean ka pa nga na 3 beses kang bumalik eh. O, hindi ba attend lang tayo, nakiki-join lang tayo, nakikibarkada lang tayo. Pero bandang huli, nagkaroon ka na ng pag-ibig sa gawain ng Diyos. No? Na parang, ayaw ko na humiwalay dito ah. Parang nakaka-addict yung mga kabataan. Ayaw na nga umuwi. No? Gusto sa church na lang, kaya nga nagagalit yung mga magulang. Bakit? Hindi na ba kayo uwi? Diyan na ba kayo titira? May something na parang na in love na ako sa gawain ng Panginoon na nakakalimutan ko na yung dati kong pangarap, yung mga salita ng mga magulang ko na mag-doktor ka, mag-engineer ka, ano pa, mag-abogado ka, ano pa, manloko ka. Nawawala na eh. Nagbabago na yung pangarap mo. Bakit? Kasi in love ka na sa gawain ng Diyos. Hanggang sa mamaya, hindi mo na iniisip yung dating pangarap mo. No? Na nandun na, iniisip mo na lang na gusto kong worker. Gusto ko, naalala ko po yung mga maliliit na bata, nilagyan ng isang simbahan, nilagyan ng worker. Kaya dapat ang mga simbahan talaga, may mga worker. Bakit? Kasi, nung nalagyan po ng worker yung mga simbahan na yun, naalala ko, kinukwento po ng mga bata, hihilayin nila yung damit ng worker. Sabi niya, ate, ang liliit ng mga bata, paglaki ko, gusto kong mag-worker din. Nagkakaroon ng example na parang, Panginoon, gusto ko rin. At habang nagsesermon yung pastor, tinitingnan mo yung pastor na, habang nagsasalita yung pastor, tinitingnan mo yung pastor na sabi mo gano'n, ang pangit naman ang pastor nito. Pero bakit gusto kong mag-pastor din? Ibig sabihin, gusto mo rin pumangit. No, joke lang. Nahuhubog eh. Nagkakaroon ka ng pag-ibig sa gawain hanggang sa mamaya, full-time ka na. Amen po ba? No? Darating yan at darating yan. Kaya nga, ngayon, pero may mga time na sinabi siya, nakita niya, yung 3. Sino yun? Si James, si John, at saka yung tatay nila, nangingisda. Nakita niya gano'n eh, sinabi lang niya eh, dumaan siya, inaayos lang nila yung lambat nila, sabi ni Jesus, psst! Tumingin ngayon yung 3, yung magtatatay. Sabi niya gano'n doon sa 2 anak, halika, sama kayo sa akin, mag-worker kayo. Ay, iniwanan yung tatay. No, hindi sa tatay nagpaalam eh. Ang ginawa ni Jesus, sabi niya gano'n eh, kayong 2 magkapatid, sama kayo sa akin. Maglingkod kayo, magpa-disciple kayo, maging disipulo kayo. O ano nangyari? Sumunod, iniwan yung lambat. Full time ka agad. Pero may time na yung tao na nagbo-volunteer na magpagamit sa Diyos, mag-worker, sabi niya, Panginoon, susundan kita. Sabi ni Jesus, hindi. Bakit? Kanya-kanyang toka. Ngayon, pakita nung nga katabi, alin ka doon? Oh, alin ka doon? Eh, yan nga po, no? Kasi ito eh, may kakayanan po tayong mga Kristiyano na malaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Ang nakakahiya, ang nakakapagtaka, ang nakakalungkot, ang tagal mo na sa Panginoon pero hindi mo pa rin alam kung ano ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Mali yun. Kasi ang tao, ang isang Kristiyano ay may kakayanan, no? May kakayanan malaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya. Eh, pakita ng mga katabi mo, marunong ka bang tumingin ng pogi? Oh. Okay, tanungin mo yung sarili mo, pogi ba ako? Ay, ano, tanungin mo yung katabi mo, pogi ba ako? Huwag kang hindi, papatayin ka niyan. No? Pero ang sinasabi ko po, no, may kanya-kanya. Ngayon, dito rin, dito po sa time natin, merong taga JL, merong taga Rema, merong taga CCF, at marami pang iba yan. No? Ngayon, nakarating po ako doon sa simbahan ni Kenneth Hagin, doon sa ibang bansa. Eh, kung ako kasi siyempre, yan ang sinusundan ko eh. Yung
si Kenneth Hagin. Ngayon, kasi kung sino sinusundan mo, yun ang makukuha mo anointing eh. May nakuha akong makaliit. No? Ang liit-liit na anointing na galing kay Kenneth Hagin. Ano yun? Yung madaling magpatanggap ng tax. Ngayon, ito pong, nung nandun na po kami, na ang ganda ng simbahan. Grabe. Ang laki. Tapos yung pulpito niya, na ito, paano yung dinala to? Dinala to rito. Binuhat? Sino nagbuhat? Si Jello? Yung pulpito doon sa simbahan ni Kenneth Hagin, nalubog. May pipindutin lang sila, aangat. Sabi ko, maganda rin, umupo, tumayo kang gano'n, tapos aangat siya, nandito ka na. No? Ang galing eh. Tapos yung ano nila, yung kortina nila, yung remote control lang eh, naikot na ganyan, mamaya magbubukas na naman. Sabi ko, ang ganda ng simbahan. Sabi ko gano'n, ito yung gustong-gusto ko sana dito. Kaso nga, ito mga kapatid, alam niyo, nung meron kami kasing hotel na tinutulugan kami ni Pastor Danny, magkasama kami. Ngayon, ang layo nung hotel namin doon sa mismong simbahan ni Kenneth Hagin. Alam niyo po, magbubook pa kami ng taxi para lang sunduin kami at ihatid kami rin sa simbahan ni Kenneth Hagin. Alam niyo po, nagkukwentuhan kami. Yung driver, sabi niya, graduate ako ng Bible School ni Kenneth Hagin. Ngayon, iniisip ko, ba't hindi ka nagsisimba dyan? Kasi sinabi niya, may iba siyang church. Hindi rin kay Kenneth Hagin. Sabi niya, okay na simbahan yan. Hindi ako rin nagsisimba. Sabi ko, bakit? Kasi tinawag ako sa iba. Yan. Para sa akin, ang pinakamagandang pinakamagandang church yung doon, yung Rema doon, no? Kasi Rema Bible Church ang pangalan noon mas maganda sana kung doon. Pero tingnan niyo, meron palang mga graduate doon na nagsimba roon, pero ang sinasabi nila, hindi ako tinawag diyan. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya nga, bakit ko po sinasabi ito? Kasi ang bawat isa po sa atin may pagkatawag at kung saan ka tinawag, doon ka pagpapalain. No? Ngayon, bakit ko sinasabi ito? Kasi ito, may mga tinatawag po na tupa. At tingnan niyo po yung paligid rin. May nakikita pa kayong tao? Wala. Bakit? Nasa baba yung tao mataas tayo di ba? Ngayon, dyan, may nakikita ba kayong mga tao rin? Wala, mga puno. Bakit? Yung tao, nasa baba. Kasi nandito tayo sa taas. Pero, sa lahat po ng mga simbahan dito, meron po kayong mga tupa na hindi pa born again. Gusto ko po mag-singkin ito. Meron kayong mga tupa na tinoka na ng Diyos, inassign na ng Diyos sa mga simbahan nyo, pero hindi pa born again. Anong gagawin mo ngayon? Hanapin mo. Bakit nawawala? Ilang upuan riyan ang bakante? Dapat may tupa yan no? Hindi kambing. Dapat may tupa yan. Dapat may nakaupong tupa dyan. Kaso, yung mga tupang yon ay maaring hindi pa born again. Hindi pa natatagpuan. Ano dapat natin gawin? Hanapin natin yung mga taong yun. Nakuha niyo mga kapatid. Naalala ko po nung ako po ay elementary, mahangin pala rito. Di pa ako nagpapagupit. Yan, naalala ko po nung ako elementary, habang papunta ako sa school, meron ako nakikitang karatula, sign, na every time titingnan ko yun, sinasabi ko, kung ako ay tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya, alam ko, sa probinsya ako ma-assign. Elementary ka, unbeliever ka pa, hindi ka pa born again. Pero meron akong nararamdaman dun sa loob ko, na kung ako ay maglilingkod sa Diyos, kung ako ay magpapastor sa simbahan, ako ay ma-assign sa probinsya. Ano nangyari? Kada Sunday ngayon, saan ako palagi? 99% every Sunday ko ay probinsya. No? Wala na ako sa Manila Ang ginagawa ko ngayon, para makita ko yung mga miyembro sa Manila, nagmi-midweek service ako doon.
Pero yan, kasama ko nga si Daniel eh. No? Nagkakasama kami ron. Bakit? Kasi, pag Sunday, wala na ako sa Manila. Nasaan ako? Ang major o yung palagi ako ay doon sa probinsya. Kaya sabi ko, totoo nga, nangyari nga yun. Nakukuha niyo mga kapatid. Ayan, nagsabi ko nga, ay grabe. No, grabe. Ano ibig sabihin ng grabe? Kasi salitang Bisaya yung grabe. No? Eh, kinocompute ko yung ano namin, yung travel namin. Eh, sa isang taon, mula January hanggang December, ang gastos namin, toll gate, gasolina, etc., mga pagkain habang nasa daan, nasa 100,000 sa 1 year. Ayan, nasa 100,000. Bakit magastos? Talagang ganon. Naniniwala naman ako that God will provide. No? Na sabi ko, dati nga, dati nung unang panahon, hindi naman ganyan kamahal eh. Hindi nyo napapansin ang pag-enroll sa school ngayon, napakamahal. Nung unang panahon ang mura-mura. Pero ngayon, sabihin mo nga sa katabi mo, ginagastosan ka ng magulang mo, mag-aaral kang mabuti. No? Hindi mo alam, nung unang panahon, ang mura po, pero ngayon, biglang nagmahal eh. No? Okay po. Ngayon, ang sinasabi niya rito, may mga tupa kang nawawala. Ngayon, inassign, tinuo ka ng Diyos sa'yo yan. Yan, alam niyo ba, nung unang panahon, dinala po kami sa ibang bansa. 3 kami. Ako, kapatid ko, tsaka si Pastor Danny. 3 buwan kami doon. No? Sa ibang bansa. Alam niyo po, doon ko nakita yung kasaganahan ng ibang bansa. Doon ko nakita na ang ganda rito. Pero, sabi kong gano'n, na may ministry ako rito sa Pilipinas na hindi naman ako pastor. May ministry ako sa Pilipinas na hindi naman ako yung, kumbaga, kasama ko nga yung pastor namin na nagpunta ron eh. Alam nyo, andun yung tukso. Matutukso ka talaga. Pero alam nyo po, tapos ito pa, ang lungkot doon. 3 months ako doon, ang lungkot. Ngayon, lahat ng nakausap ko ng mga tao, kahit nasa church, sinasabi nila, magstay ka na lang dito sa Amerika. At magpadala ka na lang ng pera doon dahil mas makakatulong ka sa Pilipinas kung pera na lang ipadadala mo. Ayan. Ngayon, mga kapatid, sa mga hindi tinawag, okay yun. Pero pag alam mong tinawag ka, no amount of money, walang amount, walang presyo na makakapag-justify na iwan mo na yung ministry mo sa Pilipinas. At sabihin ko po sa inyo, noong ko lang naramdaman yun, 3 buwan akong wala sa ministry, ang lungkot. Bakit kasi? Ang tunay na nakakapagbigay ng kapayapaan at kasiyahan sa mga lingkod ng Diyos ay kapag sila ay naglilingkod. Ano mo ang paglilingkod kung wala kang paglilingkod? No? Kaya, after 3 months, sabi ko, gusto ko nang umuwi. Hindi na ako masaya rito. Wala na akong peace. Kumbaga, sagana ang tiyan ko. No? Doon, grabe, yung coke in can, no? Buksan mo. 2 lagok, tapon mo na. Bakit? Madami pa. Sobrang sagana. Magsawa ka sa gusto mo. Sabi ko nga nung unang panahon yung kapatid ko nag-grocery ng karne. Ang refrigerator nila ron, madami. No, yung mahabang ganyan, wala pa sa Pilipinas nung unang panahon na gano'n. Tapos isa pang di gano'n. Ano ba tawag sa gano'n? Yung ginaganon. Tapos pwede kang matulog sa loob, tapos sara ng ganyan. Ano tawag sa gano'n? Yung freezer? Yun. Na sa isang grocery namin na karne, 20,000. Magsawa ka hanggang sa gusto mo. Sagana ang tiyan mo, pero may kulang sa puso mo. Kaya nag-decide po ako noon, sabi ko, uwi na. Hindi ako masaya rito. Bakit kasi? Yung pagkatawag, no?
Ngayon, may mga tao po na sinanay na nilang sarili nila, tiisin ko ng ministry, tiisin ko ng ganito. Mali po yun kasi in the end, hahanapin ka ng Diyos kung saan ka na dapat. Nakukuha niyo mga kapatid, wala siyang pakialam kung ano pakiramdam mo, kung pagod ka, kung burnout ka na, kung tinatamad ka, o if nasa, sabihin natin, ang gusto mo sa ibang lugar na, o sa ibang, yung hahanapin ng Diyos yung puso mo kung nasa asawa mo pa. Pag nahuli ka ng Diyos na yung puso mo nasa ibang tao na, lagot ka. Kaya huwag ka tumitingin sa iba eh. Nakukuha niyo mga kapatid. Kung yun na, yung relasyon mo sa tao, hindi ka pwedeng nakatingin sa iba. No? Yung mga sa katabi mo, di mo na ako lang. Baka may iba ka na. Kung yung nga, hanapin ka na, i-judge ka ng Diyos, lalo pa kaya yung ministry mo. Hahanapin ng Diyos kung saan ka nilagay ng Diyos, hahanapin ka ng Diyos, nasan ka? Nung nawawala si Adan, anong sabi ng Diyos? Adan, nasan ka? Hahanapin ka ng Diyos kung nasan ka. Nakukuha niyo mga kapatid? Wala pakialam ang Diyos kung pagod ka, kung na-burnout ka, kung naglalaro ka, nagbibiro ka, o kung anong ginagawa mo, hindi excuse sa Diyos yan. Hahanapin ng Diyos kung saan ka dapat. Saan nakatoka si Pastora Judah? Saan ka nakatoka? Saan? Garay. O ngayon, pagka pumunta ako, pagkahanapin kita, pupunta ako ng Garay. Bakit? Kasi doon ka nakatoka. Tama po ba? Hindi mo pwedeng sasabihin na, ay, nandito po ako, nagmi-ministry ako saan? Dito po sa Pure Gold. Hindi. Naintindihan na po natin, nakukuha niyo mga kapatid, saan ka ba nilagay ng Diyos? Kasi doon ka niya hahanapin. Tulak mo yung katabi mo. Naintindihan mo? No. Dapat tayong mga pastor ay kapag dumating ang Panginoon, dapat maabutan niya tayo na naglilingkod sa Kanya, hindi abala sa iba. Kasi yung pong mga hindi na abala sa Panginoon, ang sabi niya gano'n basta gano'n, hahanapin ka. Kaya nga sabi niya rito, no? Ang sino man sa inyo na may 100 tupa, mga kapatid, may mga tao dyan na tupa ng mga simbahan. Yung nga lang, hindi pa born again. At ito po, yung tupa, kapag ka wala na, nandun na siya sa malayo, yan ay mabango sa leon. Ang tupa na naliligaw, mabango saan? Sa tigre. Yang tupa na ligaw ay mabango sa sawa, sa ahas. At ito po, nandito tayo sa ating kawan, magkakasama tayo. Alam niyo ba na may mga lobo sa labas na nakatingin? At nag-aantay lang na merong malayo ng kaunti rin at susunggabang ka niya. Kakainin ka niya. Naghihintay lang na malayo ka ng kaunti. Naghihintay lang na mawala ka lang sa kalooban ng Diyos at susunggabang ka niya. Kung tayo nga dito na magkakasama ay may banta sa labas, may threat sa labas, na nag-aabang lang. Alam niyo po ba yung mga leon sa Africa? Nakikita nila yung mga baka, yung mga ano ba sa Tagalog ang usa? USA. Deer. No, ano sa Tagalog yun? Di usa. No? Alam niyo, pag nakikita nilang ganyan, o kaya sabihin natin yung mga bupalo, no? Ang gagawin nila, dahil madami sila, hindi nila kakayanin yan ang lalaki ng sungay. Ang gagawin nila, hahabulin nila para maghiwa-hiwalay.
At kapag ka meron na silang nakitang nag-iisa na napahiwalay, yun na pag-iinitan nila. Anong mangyayari? Mamaya kain na tayo. Kasi kakainin. Kasi napahiwalay. Kaya nga, itong mga tupang ito kapag ka napahiwalay na sila, mabango yan. Naaamoy ng mga tigre, ng mga leon, ng mga ahas. At ito pa, yung mga tupa na yan, humuhuni. No? Natunog yan. At yung tunog na yon, nakaka-attract sa mga leon, sa mga tigre, sa mga sawa. Hahanapin ng sawa yan. Maririnig nila ingay. No? Makikita nila itong tupang ito, itong miyembrong ito, malayo na sa pastor. Malayo na sa mga kapatiran. Nakikita ng tigre yan, nakikita ng leon yan, nakikita ng sawa yan. At pupuntahan yan. Bandang huli, hapunan na. Bandang huli, nakain na. Bakit? Wala kasi yung pastor na mag-defend, na mag-ingat, na magtanggol sa kanya. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, kung hindi man, sabihin natin, kung hindi man niya, halimbawa, nagtago yung tupang ganyan na hindi maabot ng leon o ng tigre. Habang tumatagal, yung leon o yung sawa, palapit na ng palapit sa kanya. Pasintabi po mga kapatid, hanggang sa mamaya, yes, dahil yung pastor, hindi niya hinanap yung tupa niya. Dahil yung pastol, hindi niya kaagad hinanap yung tupa niya. Yes, pasintabi po, na-born again din. Yes, naligtas din. Yes, nakuha pa rin, na-save pa rin. Pero sira na ang buhay. Nabuntis na. Maaring drug addict na. Maaring naging masamang tao na. Oo, na-born again pa rin. Pero damage na yung tupa. Nakukuha niyo mga kapatid. Kasi hindi naagapan. Kaya laging sinasabi po ng Diyos sa atin na ngayong huling panahon na, ngayong rapture na, bilisan natin. No? Maging maagap tayo. Alam niyo po, sa basketball, ang alam ko, hindi po ako marunong mag-basketball, pero nanonood din naman ako. No? Sabi ko nga, kakaibang laro to eh. Bakit? Kasi bakit nila 10 sila, tama? 5-5 sa team. Bakit pinag-aagawan nila isang bola? Hindi na lang sila bumili ng kanya-kanyang bola. No? Meron yung tinatawag atan 5 minutes. Tama ba yun, madong? Yung last na 5 minutes. Anong ibig sabihin yan? Last 5 minutes sa game, ibigay mo na lahat ng pwede mong gawin para makascore ka. Tama po ba? Ibigay mo ng lahat. At meron pong isang tao na nagpakita si Jesus. Ang sabi niya, no, nire-relate ko po ito sa para maintindihan ng mga Pilipino. Ang sabi ni Jesus, malapit na ako dumating, nandun na tayo sa last 5 minutes. Gawin nyo na ang pwede nyong gawin para makahabol tayo. Si Jesus na nagre-reveal sa kanya na nandun na tayo sa part na last na mga minuto na ito. Mag-rally na tayo, kumilos na tayo dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Nakukuha niyo mga kapatid. Pero kung mabubulag ka ng diablo at magagawa ng diablo na hindi marami pantay, mahaba pantay, patatagalin mo yan. Saka ka na magsiseryoso. Nakukuha niyo? Kaya nga, naalala ko po yung isang kwento. May nagkwento sa akin kagabi. Na isa pong, excuse me po, no? Ay sige, close na tayo. Sayang sila, Joe. No? Meron po yung nagkwento sa akin kagabi lang po ito. Na
Pasintabi po, no, medyo mabibigat kasi itong sinasabi kong itong babanggitin ko sa inyo. May pinsan siya na, ito po, no, hindi po ako nagkakamali, parang 17 years old. Pero nung siya ay something na 14 years old, nire-rape siya ng tatay niya. Ngayon, ilang beses daw ginagawa ng tatay niya na nire-rape siya. Ngayon, oo na born again na. Oo na save na. And yet, yung mga sugat doon sa loob, hindi gumalik. Kasi nasamantala sila ng isang tao na akala nila, yun ang mag-iingat at magmamahal sa kanila. At ito po yung 14 years old na bata na nire-rape ng tatay. Ngayon, ito po itong 14 years old na 14-year-old na bata na sinasamantala ng tatay. Alam niyo po, 14, 15, something na pagdating ng 15, 16, ni-rape naman siya ng pinsang buo niya. No. Kaya sabi ko sa inyo, pasintabi po, yung pinsan niya, tapos yung tatay niya, iniiyak yung kalooban niya. Sino magtatanggol? Ngayon, meron pa ito, nagsumbong sa nanay. Pero sabi ng nanay, hindi totoo yan, manahimik ka. Kasi kapag sinumbong natin ang tatay mo, wala na magpapakain sa atin. Wala na, naiipit na yung katwiran ng bata. 15, 16, 17, nakipag-boyfriend na. Katapos niya rin sa boyfriend na to, nakipag-boyfriend na. Nakipag-boyfriend ulit. Dahil sa mamaya, marami na siyang lalaki sa buhay. At pagdating po niya ng 17, nagsabi siya rin sa isang kamag-anak niya, sabi niya, tita, may sasabihin ako sa iyo. Sabi ng tita, ano yun? Meron akong HIV. Meron akong AIDS. Nakaw. Yung HIV, hindi naman nagagamot yan eh. Yung virus, patutulugin lang. Ngayon, ang gusto ng tita, isama sa camp natin ngayon. Pero paano nga ba? Kasi, umalis na siya sa bahay nila, nagsarili, at doon sa pagsasarili, minsan pinupuntahan ng tita, at makikita niya, pag nakita nung dalaga, na parating yung tita niya, papatayin ng ilaw, at pagpasok ng tita, bubuksan ng ilaw, nagkalat ang mga lalaki at inuman. At ganun palagi ang buhay. Ngayon, tinatanong ako, ano ang pwedeng gawin? Paano bang ilapit sa Panginoon ito? Ganito na lang po, no? May idea ako, pero ganito, andun po, ang nararamdaman ko po ngayon, bakit nung 14 years old siya, walang nag-share? Bakit hinihintay pa ngayon na ngayong sirang-sira na ang buhay niya, may AIDS? Ngayon natin yayayain sa kampo. Bakit nung 14 siya, yung bago pa siya pagsamantalahan ng tatay niya, sana may nag-share na. Kasi kung may nag-share na riyan, at naging maayos ang buhay Kristiyano niya, hindi mangyayari yan. Bakit? Kasi may Diyos na mag-iingat sa kanya. Bakit may kakilala ako, born again na, pero nangyari yan, siguro malayo siya sa Diyos, kaya di siya maingatan ng Diyos.
Pero, nakukuha niyo po mga kapatid. Ngayon, gustong isama sa camp. Ang suggestion ko, magpagamot na. Kasi may gamot na iinumin para matulog yung virus. Pero hindi mo mapapatay na yan. Habang buhay na yan. At iniisip ko pa, what if mabuntis yan? Kasi ang mga AIDS na yung tao may mga AIDS, pwede mabuntis eh. Pag lumabas yan, may AIDS na rin yan. At hindi niya alam, dahil may AIDS siya, lahat ng lalaking dumadaan sa kanya, bibigyan din niya ng AIDS. Ngayong mag-18 years old na yung bata, gustong isama sa camp. Sabi ko, pagamot na ngayon. Para mabigyan ng gamot, para safe na sumali sa camping. Ang isa pang problema nila, paano kung ayaw pumayag na sumama ng camp? Kasi unbeliever. Sabi ko, pagpe-pray natin yan. Pero sa daming mga prayer requests, hindi ko na alam kung paano. Pero kung may bigatin ka, mananalangin ka. Yung sinasabi ko po, no? Dito sa Rema, hindi ko alam kung ipalalabas ko to kasi naka-live tayo eh. Pero naka-only me yan, kung ano, naka-BGM. Ang dami po rito na mga tupa ng Rema, mga tupa ng mga simbahan, pero hindi na agapan. Nakain na ng leon, tanggal na yung paa, tanggal na yung kamay. Oo, naabutan pa ng Rema, buhay pa. Pero na-damage. Kasi hindi naagapan. What if kung may nag-share sa kanya nung before mangyari yun? Wala na, pangit na buhay niya. What if kung may nag-share sa kanya nung sige sabihin natin nung nasamantala na siya, sana may, what if kung may nag-share na sa kanya at may nagsyaga sa kanyang balik-balikan siya sa bahay para isama sa simbahan? What if? Paano what if kung, sige sabihin na natin, nasamantala din siya ng pinsang buo niya. Pero what if kung merong kasi itong nagkukwento sa akin kamag-anak niya. What if kung itong kamag-anak na to born again ito? Yes. Nung bata pa lang. Nung nailapit na sa simbahan. Sa palagay niyo ba lalala ito? Hindi. Yung akin. Kasi may mga tupa tayong nawawala. At habang may bakanting upuan riyan, yung dapat na nakaupo riyan, yung tupa na dapat nakaupo riyan, dapat hinahanap na natin. Hindi kakayanin ng pastor, kung pastor lang. Dapat lahat tayo. Sino bang nanganganak? Yung pastor o yung tupa? Pwede yung tupa. Sinasabi ko po sa inyo, ang dami po rito sa mga taga-Rema. Tumaan sa ganyan at ngayon lang nire-rescue. Ngayon namin kinakausap na kailangan magpatawad ka kasi hindi kasi pwedeng mag-altar calling eh. Pero alam nyo, kapag nasa mga akala mo, active na membro, worker, pastor. Pero pag na-open ito, andun yung iyak. Bakit? Nangyari sa kanila. Sana naagapan ang mga taong ito. Kaya nga sinasabi niya, hanapin na sila. Mabuti na lang, may mga tao po na naagapan, pero paano naman yung hindi? Pag niyaya mo sa church yan, hindi naman kagad, oo yan eh. Ilang beses mong babalikan yan. Ilang beses mong pupuntahan yan hanggang sa mailapit mo sa Panginoon.
At ito po yung calling natin, no? Kung bakit tayo nag-church. Hindi para maging barkadahan lang. Kasama yan. Hindi mo aalis yan. Hindi yung parang kita-kita lang, get together lang, boodle fight, ano pa. Joint fellowship, kasama yan. Pero ang pinaka-goal natin ay hanapin yung mga nawawala. Kaya mga kapatid, kung kayo ay mga may kaibigan, kamag-anak, na maaaring hindi naman ganitong case, huwag na nating hintayin maging ganitong case. Ilapit na natin sila sa Panginoon habang pwede pa. Kasi nakikipaghabulan tayo sa dalawang bagay. One, nakikipaghabulan tayong hindi sila mapahamak. Two, yung pagdating ng Panginoon. Sino po nakakatanda ng John 3:16? Ano nakalagay doon? Gayon na lamang ang John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos saan? Sa sanlibutan. Upang ang sino mang sumampalataya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. I-close ko po rin sa kwentong ito. Nung ako po ay na-born again, 17 years old po ako na-born again noon, nagpunta po ako sa isang seminar ni Morris Cirulo dito sa PICC. Actually, hindi pa ako marunong umuwi doon sa lugar na yun. Sa Quiapo, alam ko kung paano umuwi. Pero pagdating dito sa PICC, hindi ko alam kung paano. Mag-isa lang ako, meron pong isang tao ro na nakalagay, sabi niya, sinong gustong mag-minister sa Red District, Ermita. Ang Ermita po ay punong-puno ng beer house. No? At sabi ko, parang ang ganda, sama ako, gabi. Kasi ang Ermita po, syempre, beer house, sa gabi lang yan nagbubukas. Kaya sumama ako. Meron po ako nakasama na ang tangkad. Ang pangalan na binigay niya ay June. Kaya ang tawag namin Kuya June. At meron po kami mga tracts of pamphlet na ibinibigay dun sa kung sino man. At isinama po niya ako dito sa Ermita. Ay, alam niyo po, ang saya ng kanto, ang saya ng street na yan. Buhay lahat ng tao. No? Tapos ang daming tao sa labas. Bakit? Beer house eh. Ay, ang daming mga tao, ang daming mga kano. No? Nung open pa ang Ermita. Ngayon, namimigay kami ng pamphlets, pasintabi po ulit. Yung mga tao po ron, lalabas sa kalsada, nag-i-invite ng customer, pasok ka rito, pasok ka dito sa beer house namin. Kalahati ng katawan, walang damit. No? Nakatupis lang, para lang makaakit sila. At nagtataka po ako, nung dumaan po kami ron sa isang beer house doon, yung mga tao na nagtatrabaho doon sa beer house na yon, naglabasan, niyakap yung katabi ko, yung si Kuya June, no, yung kasama ko, matangkad, laki tao. Niyakap siya, pagkatapos kinamayan siya, kahit yung mga babae na nagtatrabaho, niyakap siya. Sabi kong ganun, kakilala pala siya. Nalaman ko na siya pala ay dating bouncer doon sa beer house na yon. At ipinakilala niya ako doon sa mga nagtatrabaho din doon. Ngayon, meron pong isang babae dito na, sige, kamay-kamay na ganyan, 17 anyos ako, matanda silang lahat sa akin. Ngayon, napaka-awkward na katabi ko, hindi ko alam kung paano mong i-open yung conversation. Paano mag-start yung, kumbaga parang sasabihin pa sa'yo ni Kuya John, sharean mo na. Iniisip ko, paano mong sharean yan? Yung iba naman, nakatupis, nakakahiya. Sabi ko, napaka-awkward ng... Ngayon, ang nangyari po, no? Baliktad, dahil sa wala nag-uusap sa amin dalawa, nahihiya ako. Kasi first time kong makapunta doon sa ganung lugar, tapos biglang mga ganung mga tao, siya ang nagtanong. No? Siya ang nagsimula ng usapan namin. At ito po ang kwento ng kanyang buhay. Sabi kong gano'n, nakakahiya man, hindi ko alam kung tama o mali. Bigla ko pong
Anong sasabihin nyo kapag ikaw ang landun sa katabi mo yung ganon? Ano ba tawag sa ganon na mga girls? Hospitality girls, no? Hostess. Anong sasabihin mo ron? Dahil yun ang trabaho niya, no? Ano sasabihin ko? Sabihin ko huyo, gaganon ka ba? Hindi Alam niyo po, nakakahiyaman. Dahil hindi ko alam, nagtanong ako sa kanya. At ito po ang unang-unang tanong ko. Tinanong ko siya, Miss, paano ka napasok sa ganitong trabaho? Ngayon ko na-realize, mali pala yung tanong na yun. Pero alam niyo po, dinerecho niya ako. Ang sabi niya, dati sa probinsya, may mga nagre-recruit sa amin na magtatrabaho sa Manila. At pinangakuan kami ng ganitong sweldo at sa opisina kami magtatrabaho. Madami kaming na-recruit doon sa probinsya namin at nung pumayag kami, isinakay kami sa van at dinala kami sa isang bahay. Ang laking bahay, lahat nakarehas. At sabi niya, pagdating doon, hindi na kami pinakawalan. At binantaan kami na kapag kami tumakas, kilala nila yung pamilya namin doon sa probinsya at binantaan kaming papatayin yung pamilya namin. At nandito na rin lang kami, wala na kaming magawa, kaya ganun na lang. Sila po ay binebenta sa mga lalaki at binabayaran yung sindikato para, alam niyo na. Ngayon, sabi niya, dahil wala naman kaming alam na trabaho, kaya tinuloy na lang namin. Hanggang sa pagkaraan ng ilang taon, pinakawalan na kami. Ngayon, wala naman ako alam na trabaho, kundi ito lang, kaya nandito ako ngayon. Kanina nakatingin ako Anong tawag sa kanila? Anong tawag dito sa mga tao ito? Siret. Sabi po ng Bible, sila yung mga napahamak. Ayaw nila to. Wala silang planong maging ganito. Pero sila po yung mga napahamak. At may pangontra sa napahamak. Ano yun? Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak. Kaya kung mauunahan natin sila na sumampalataya sa Kanya, hindi na mangyayari yan. Mga kapatid, walang marirape. Walang masasamantala. Walang maluloko. Walang papangit ang buhay. Kung naunahan lang itong mga tao to, dahil alam niyo ba yung ketong? Ano sa Tagalog ang ketong? Leprosy. Alam niyo ba, nakakatakot na sakit yan. Nakakita na ako niyan. Kakadiri. Excuse me. Pero may gamot na. Yung TB, tuberculosis, may gamot na. Ubo, may gamot. Sipon, may gamot. Kahit pa sabihin natin, maliban lang dyan sa AIDS na yan, no? May gamot na, hindi na problema. Sa kapahamakan ay may gamot na. At ang gamot na yon ay ang pagsampalataya kay Kristo. Pero hindi nila malalaman yan kung walang maghahanap sa kanila. Hindi nila matatanggap ang kaligtasan kung walang pupunta sa kanila, maghahanap sa kanila. At yun ang dahilan kung bakit nagtatayo po tayo ng mga simbahan. Hindi yung para solohin mo ang kaligtasan. No. Kasama yan. Na maligtas ka. Pero ang pinakadahilan, no, ang sabi niya, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral niyo ang kaligtasan na ito. Kaya ngayon pong umaga, hindi ko pa alam po ng program natin dito ngayon o hanggang hapon tayo, gano'n, gabi hanggang bukas, o sa isang araw, gano'n. Maghanap po tayo ng tupa bago maging huli ang lahat. Ang puso ko'y tumutulong sa'yo.
nagpapakumbaba, nagsusumamo. Ay one more time ang puso ko. Ang puso ko tulong sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Na ikaw ay mamasdan pagkailan sa'yo ay loobin mo ang buhay ko'y maging panamong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Laluyan ng walang hanggan, papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Naluyan ng walang hanggan, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. So, sige po, parang kapangyarihang ganun. No need. Ang sinabi ng Biblia, sabihin mo sa lahat ang patungkol kay Kristo. Iyon ang pagkatawag sa atin. No? Dapat, alam niyo mga kapatid, dapat hindi lalagpas ang isang linggo na wala kang nasishira. Hindi lalagpas ang isang buwan na wala kang nasishira. Dapat meron kang pagbabahagi. Nakukuha niyo mga kapatid, madaling magpastor, madaling mag-Bible study, madaling magturo, madaling maggitara. Pero, ang isa sa pinakamahirap ay yung mag-pray at humayo. Iligtas natin sila. Sa atin ibinigay ang responsibilidad na hanapin ang mga tupa. Sa atin po ibinigay ang responsibilidad na hanapin ang mga naliligaw. Dahil doon lang sila maliligtas. Marami tayong tupa na inassign, tinoka ng Diyos dito. Pero yung iba, marami pa ang hindi po naging nasa ating po responsibilidad na hanapin ang mga yun. Amen po. Hindi mo lang alam tinawag ka riyan. Yan ang pagkatawag sa bawat Kristiyano. Na hindi mo kailangan magpastor, hindi mo kailangan mag-worker para matawag riyan, hindi mo kailangan maging full-time para matawag ka riyan. Sabi niya, ito ang pagkatawag sa atin, ang hanapin ng mga naliligaw. Dahil kasi yun ang pananagutan natin. Tinatawagan ko po si Tina, si Sarah, si Judah, si Bato. Dito po, tayo po yung magpe-pray katulad ng palagi natin ginagawa. O sige, habang inaawit natin ito, no, tinatawagan ko po ba yun? Ang suko'y dulong sa'yo. Ali-ali po kayo natin. Nagpapakumbaba. O sige, pag-pray natin sila na maging soul winner na yung kinuwento ko rito na tinawag tayo ng Diyos na hanapin. Tayo po ang inatasan ng Diyos na hanapin ang mga tupang nawawala. No, hindi yung pastor lang. O sige po, hati kayo isa dito, dalawa rito, dalawa riyan, pag-pray na po natin lahat.